Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Nonoy. Hindi ko tunay na pangalan. Taga-Norte ako at kasalukuyan naninirahan sa bahay ng tita Linda ko. 8 taon ako nang maghiwalay ang magulang ko dahil sa hindi na pagkakaunawaan at kung paano nila ako itataguyod. Medyo bata pa kasi sila nung mabuo ako. At ngayon, para na akong basura na iniwan na lang. Buti, kinukup ako ni Tita Linda. Wala pa siyang pamilya at asawa. Kasi usap-usapan sa lugar namin na masama ang ugali niya at mataray. Siguro ganun lang siya kasi nakapokus siya sa trabaho at wala pang balak na magseryoso sa buhay. Ang kwento ko ay ang mga naganap ilang taon na ang nakakaraan. Ngayon, ang 16 na ako at college. Lihim kong ginawa ang sulat na ito para ipadala sa inyo. Sana hindi mabasa ni Tita Linda o hindi kaya sana hindi siya follower ng page na ito. Panganay si Tita Linda sa magkakapatid. Pangalawa ang nanay ko at meron pa silang iba pang kapatid. Naging breadwinner si Tita Linda, kaya nakalimutan na niya ang sarili. At ito nakasubsob sa trabaho. Maganda si Tita Linda at payat. Hindi naman katangkaran, kundi tipikal na Pilipina ang taas. 35 years old na siya at masasabi kong maalaga sa katawan. Lalo't halata ang kurba ng bewang kahit anumang isuot nito. Mabait sa akin si Tita Linda. Hindi siya nagalangan na kunin ako ng alakwin siya nanay. Naiwan ako sa kanya. Panganay kasi akong pamangkin. At ngayon, meron ng kasunod na kay nanay din sa bago niyang kinakasama. Bali, 2 ang kapatid ko doon. Sa ibang tao ay suplada ang dating ni Tita Linda. Pero sa akin ay napakabait niya at maalaga. Siguro normal lang yun ugali niya. Kasi minsan nakikita ko siyang pagod galing trabaho. Tapos magluluto pa ng pagkain namin. Hindi ko na lang inisip sa mga panahon na yun at ano namang alam ko. Pero ngayong malaki na ako at nagkakaisip, ay unawa kung baka ganun si Tita Linda kasi wala siyang love life. Siguro nga, pero lahat ng yun ay nagbago mula sa hindi nasang pagkakataon. Nung 8 o 9 na taong gulang ako ay marami akong nakikita ang maliligaw kay Tita Linda. Pati mga katrabaho niya ay napapadaraw pa sa bahay. Di ko sila masisisi dahil maliban sa maganda ay maputi din si Tita Linda. Napansin agad kahit nasa malayo pa lang. Alam na alam ko yun kasi lagi kaming nagsasabay sa banyo para maligo. Siya ang papaligo sa akin minsan. Kasi daw, ang dami kong libag at yung singit ko ay madumi mula sa laging paglalaro sa labas. Hindi ako nakadama ng hiya sa panahon na yun. Una, ay tiyahin ko siya at kami na ang magkasama sa tanang buhay namin.
Komportable naman si Tita Linda sa akin na kahit nakapanloob na lang siya sa bahay ay walang pakialam. Kahit halos lumuwa na ang lahat. Tabi din kaming matulog. Oo, kahit wala na ako, dumating sa kanya ay para akong baby kong yakapin at laruin ni Tita Linda. Siyempre, baliwala lang yun sa akin. Kahit na minsan ay nalulunod na ako sa dalawang hulma ng harap niya. Pinagpala sa bilog ang dalawang ito. At kahit masagi at mahawakan ko, habang nakahiga, ay baliwala lang sa kanya. Isang beses, naalala ko, nasa banyo kami, naliligo. At ako ay hubad, habang siya naman ay panloob, sa ibaba lang ang meron. Ganun siya lagi at wala akong mali siya doon. Kasi sa edad ko, ay ano ba ang alam ko? Naguhupit siya sa harap ko mismo at sasabunan din ang sarili habang nakatunganga ako. Tapos ako naman ang sasabunan niya, lalo na yung maliit na kaibigan ko doon na hindi ko alam bakit nagagalit kapag nasasagi niya. Minsan naman ay kapag wala siyang trabaho, ay doon kami sa kwarto. Tapos, bubunutan ko siya ng balahibo sa kilikili o uban. Tapos, isang beses, nagulat ako kasi nagubad siya ng shorts at panloob sa nakahiga ng tuwid para yung umbok na yun doon sa ibaba naman ang bunutan ko. Hala, bakit marami dito? Pagtataka ko kasi wala pa akong alam sa panahon na yun. Saka, nakikita ko naman itong magpulang umbok na may guhit sa gitna. Naroon din ang butil na nakausli, pero inosente ako sa mga bagay na ganito. Meron talaga dyan. At kahit ikaw, magkakaroon din sa susunod. Sagot naman niya. Tumango lang ako at umpisa nang magpunot. Gusto kasi niya yung bunot kasi hindi na daw tutubo pabalik. Nang 13 years old naman ako, ay doon dahan-dahan malinawan ang kaisipan ko sa mga bahay sa katawan ko. Naging laman kasi ako ng tuksuhan ng mga classmates at kaibigan ko kahit supot pa ako. Halos hindi na kasi ako masikaso ni Tita Linda at abala din siya sa trabaho niya. Lagi niyang nakakaligtaan ang usapan namin na magpatuloy ako hanggang sa makalimutan na nga. Isang araw ay kinausap niya ako na aalis daw kami mamaya para ipatuloy na ako at wala siyang pasok. Napatayo naman ako sa tuwa at sa wakas, pawawakasan na ang tukso sa akin. Haha, kakahiya din kasi sa'yo. Ang laki na niyan, tapos may kapote pa sa dulo. Tawang sabi ni Tita Linda. Napatawa lang din ako at napakamot sa ulo. Sabi ni Tita Linda ay tatapusin lang daw muna niya ang nilalabahan at sabay na kaming maligo. Ako naman ay nasa gilid lang, nakaupo at hinihintay siyang matapos kasi excited na akong matuli. Mula sa aking kinaupuan ay tanaw ko si Tita Linda. Nambasang-basa ang katawan mula sa pagbabanlaw ng mga damit namin
Hulma ang katawan nito, lalo na yung mabibilog sa harap. At marka din ang tuldok sa tuktok nito. Napatitig ako doon at nahuhuli naman niya ako. Niniti lang siya at niniti lang din ako. Tapos, babalik naman sa ginagawa at hindi alintana kung andito ako. Pero, ako yung mata ko ay nandoon sa luwag ng damit sa bandang leeg. Kapag yuyuko kasi ito, ay lalaylay yung luwag at luluwa ang mabibilog sa loob na may butil sa tuktok na kulay brown.